So ito yung ano natin. Ito na guys, yung naging itsura ng ating ibinakod. Supposed to be dito yung pinto, ay tinamad na ako. So ito guys, yung current situation natin. Kapag yung ating mga inalpasang manok ay nakatunog, pagramdam nila na may tao. Lalo't maaga pa. Ayan. So bigla silang nagdadatingan. Ayan. So ganyan na sila kadami ngayon. Ito yung mga sisiw. Ito yung mga napisang itlog sa incubator. So roughly ay more than 100 to. Hindi ko lang alam kung nasan yung iba pa. Pero ayan sila. So problema na sila ngayon sa akin kasi pakalat-kalat na sila dito sa paligid. So ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong net dyan. So ito yung natin, ito yung mga pinapisahan natin sa ating incubator. Ito na yung laki nila ngayon. And sobrang lakas nilang tumuka. Ito guys yung current status ng ating manukan. So kung mapapansin nyo, nakapagpaposte na ulit ako. Kasi nga, problema yung, tignan nyo kung gano'ng kadami yan. Problema na pakalat-kalat sila. So medyo malawak yung sinakop ko ngayon sa bakod natin. Ito yung gagamitin natin. Ito yung pangbakod. And actually dito lang sila nag-stay sa gabi. Yan yung mga yan. So itong lahat ng mga nakikita nyo dyan na mga manok, itong mga nakalabas na to, ayan, produkto yan nung mga breeders natin doon. Hindi sila lumalabas. So pero eventually kapag nabakodan ko na ulit to, yan, so ito yung haba nung bakod. So paikot yan doon. Paikot hanggang doon. And then, ayan, yung may green doon, paikot yan. So, nagpaputol tayo ng kawayan, pinabugsok na natin. Kasi, nagtatanim na din kasi ulit ang aking tiyuhin dito. Actually, may tanim na siya. May tanim na siyang sitaw dito. So, magkakaroon na tayo ng problema, kapag nakain yung mga tanim niya. So, isa yun sa pinaka-source ng income niya. So, kailangan natin mag-adjust. Pero napakalawak niyan, guys. Imagine, napakalawak na nitong area na to na babakuda natin. So, yan. Ito yung mga breeders natin. Kapag nabakudan ko na ulit ito ng maayos, kasi yung dating bakod nito, ito yung dating bakod natin.
Actually, matibay naman. Yan. Tibay talaga to. Mas makapal pa nga ito eh. Ang naging problema ko lang dito nung nag-alaga ako ng baboy, nabutas yung ilalim. So wala tayong choice kundi, yan, ikot tayo dito. Wala tayong choice kundi pagpapalit ng panibago. Kasi nga, hindi na natin maisasalba yung dati niyang net. Yan, paikot yan dyan. Tapos dito rin sa side na to kasi may mga tanim na rin siya. So ayun, meron din doon. Kaya ayoko ng stress. So ito yung dating bakod na nakalagay. Yan. So, hindi ko alam kung anong magagawa ko dyan, kung anong pwede kong isalba dyan. So, and then, itong bakod ko before, hanggang dito lang. Saan ba yun? Yan. So, mula doon, yan, pag ganun, hanggang dito lang siya. Itong diretsyon to. Yan. Hanggang dyan lang siya dati. Ngayon, dinagdagan na natin ulit hanggang doon. Pero nung kauna-unahan kasi na nagbakod ako, buo talaga yan. Paikot yan. Tapos niliitan ko na lang. Ngayon, sobrang dami ko kasi alaga ng mga manok. So, kailangan mas malaki na ulit yung space natin. So, yan. Yun yung ating mga breeders. So, gusto ko din na makalabas na sila. So, madami tayong broody na na inahin. Wait lang. Ayun na yung kita nyo yung nasa taas na yan. Yan, yan, yan. Mga broody. Kahit wala namang itlog, nagilimlim. Kasi nga, nung nakuha ko na to, nung napisa ko na tong sobrang dami na to, lahat ng iniitlog nila, kinakain na namin. No? Binabenta ko. Kasi yung mga naunang itlog nila, lahat yon nilagay ko sa incubator. Natuwa lang ako magpapisa. And then eventually, ito yung lumabas. Sobrang dami. Ayan. And then yun, medyo tag-ulan na. Maputik sa paligid kapag sila ay patakbo-takbo. So, kaya problema yan. Kaya kailangan nating ayusin yung ating bakod. So, actually naano ko naman nalagyan ko na ng tali bawat bakod at bawat net. So, itataas na lang and then yung portion na lang na yon, ito, poste ito at saka yung poste dito, yung wala. So, maghahanap pa ako ng net kasi nga hanggang dun lang siya, kapos yung net kasi 100 meters lang yung coverage. Hindi ko naman sinukat yung area. So, labis pala siya. Labis yung area, kulang yung net. So, roughly mga 10 meters siguro yung kailangan pa para masakop. Pero sinasabi ko gagawa pa naman ng pinto, wala namang magiging problema. Bili na lang ng additional na net. So, ayan guys. Yan muna para sa isang simpleng update sa ating mini chicken farm. Ayun. So, puro native po yung ating mga manok. Kaya malapit na tayong makapagluto ng tinola. Ito na guys, yung naging itsura ng ating ibinakod. Supposed to be dito yung pinto, ay tinamad na ako. So diniretso na yung bakod. Ayan. So ito dadagdagan natin. Hindi ko alam kung ba't nagkaganto, sobrang baba nitong portion na to. So balak ko mula dun sa poste na yon hanggang dito sa itong poste na to, lalagyan ko siya ng net kasi lumulundag, tumatalon yung mga manok pag akyat nila dito sa puno ng kainito. So kailangan nating ma-resolve yun. And ayan. So mukhang masaya naman yung ating mga manok sa loob. Katapos lang natin patukain. So 2 days nating ibinakod to kasi hindi naman dire-diretso kasi umuulan. Bukod yung nagkabit ng poste, bukod yan, and then ako yung dumiskarte ng pagnenet. Pero dun sa dulo, sa portion na yun, sa dulo dun, katulong natin si Kuya Buboy kasi medyo mahirap para sa akin dun sa part na yun. Ayan. So ayan yung ating update ngayon sa ating manukan. So merong ilan dyan, 2 inahin dyan na meron silang sisiw. And then ito. So kung di ako nagkakamali guys, nasa 3 months turning or going 4 months na itong mga manok natin. Ito guys yung ating in-incubate. So
good thing, madami tayong napapisa, and good thing na malalaki na sila ngayon. Duman yung tag-ulan, less lang naman yung naapektuhan. So tingin ko ngayon ay healthy na sila at tuloy-tuloy na yung kanilang paglaki. Ayan. So ayun muna guys for today's video, and maraming salamat.